Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang ama na ibinigay ang lahat ngunit binaliktad ng tadhana sa hindi inaasahang paraan. Isang matanda na nagtiwala, isang ampon na nabulag ng pera at isang sikreto sa likod ng 10 milyong piso na yayanig sa inyong mga puso. Gusto nyo ba ng kwentong may matinding twist na hindi nyo mahulaan? Manatiling nakatutok dahil sa dulo, may yustisyang paparating na gigising sa lahat. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang maliit at liblib na baryo sa probinsya ng Mindoro, kilala si Tatay Emmanuel bilang isang simpleng magsasaka. Isang matandang laging nakasuot ng kopasing tsinelas, may mga kamay na magaspang dahil sa pagsasaka, at may bakas ng hirap sa muka. Ngunit walang sino man sa baryo ang nakakaalam na si Tatay Emmanuel ay hindi ordinaryong matanda. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng isang malawak na lupain na kamakailan lamang ay binili ng isang malaking korporasyon para gawing isang luxury resort. 10 milyong piso. Iyan ang kabuang halaga na hawak ni Tatay Emmanuel sa kanyang lumang bank account. Isang halaga na kayang magpabago ng buhay ng kahit sinong normal na tao. Ngunit para kay Tatay Emmanuel, walang silbi ang perang ito kung hindi niya maibabahagi sa nag-iisa niyang itinuturing na anak, ang ampon niyang si Joey. Sa wakas anak, hindi mo na kailangang magpakapagod sa Maynila. Mararanasan mo na rin ang ginhawa na matagal kong gustong ibigay sa iyo. Si Joey ay dinala ni Tatay Emmanuel sa Maynila upang mag-aral noon. Ngunit nang makatapos at makahanap ng trabaho, unti-unti nang nakalimot ang binata. Bihira na itong tumawag, at kung tumawag man, laging pera ang itinatanong. Sa kabila nito, bulag ang pagmamahal ng isang ama. Ipinasya ni Tatay Emmanuel na i-withdraw ang lahat ng pera, i-convert ito sa isang manager's check na ligtas dalhin, at bumiyahe patungong Maynila upang sorpresahin ang kanyang anak. Ngunit may isang bagay na pumasok sa isip ng matanda. Nais niyang subukin ang katapatan at pagmamahal ng anak bago niya abot ang kayamanan. Nagsuot siya ng pinakaluma, may mantsa at tila gulanit niyang braso. Nagdala siya ng isang lumang sako na naglalaman ng ilang pirasong kakanin at gulay mula sa probinsya. Mukha siyang isang pulubi na naligaw sa malaking lungsod. Pagkababa sa terminal ng bus sa Cubao, ramdam ni Tatay Emmanuel ang bigat ng hangin ng Maynila. Bitbit ang lumang sako at ang itinatagong tseke sa loob ng kanyang tagigiting bulsa. Sumakay siya ng taxi patungo sa address ng kondominium na binabanggit ni Joey tuwing nagmamayabang ito sa telepono. Pagdating sa tapat ng marangyang gusali, hinarang agad si Tatay Emmanuel ng gwardya dahil sa kanyang itsura. Hoy tatay, bawal pong mamamalimos dito. Umalis na po kayo bago ko patawagin ng pulis. Nako, gwardya, hindi po ako mamamalimos. Nandito po ako para bisitahin ng anak kong si Joey. Si Joey Cruz po na nakatira sa room 140 to. Nag-alinlangan ang gwardya. Ngunit dahil binanggit ang pangalan ng isa sa may-ari ng unit, tinawagan ito ang intercom ng silid ni Joey. Ilang sandali pa, bumaba si Joey. Nakasuot ito ng mamahaling polo, may gintong relo, at may hawak na susi ng mamahaling sasakyan. Ngunit ang kanyang muka ay agad na nalukot nang makita ang itsura ng kanyang ama. Sa halip na yakap, galit ang sumalubong kay Tatay Emmanuel. Deep at baritono ang boses ni Joey. Puno ng otoridad, ngunit may halong puot. Anong ginagawa mo rito, tatay? At bakit ganyan ang itsura mo?
Nakakahiya ka. Pinagtitinginan tayo ng mga tao rito oh. Joey anak, namiss lang kita. Ibinebenta ko na ang lupa natin sa probinsya. Pumunta ako rito para makasama ka at ibigay sa iyo ang... Ibinebenta? Huwag mo akong bulahin tatay. Aling lupa? Yung tuyong lupa natin sa baryo na walang gustong bumili. Sigurado akong nabaon ka lang sa utang kaya lumuwas ka dito. At ano yung dala mo? Sako? Mukha kang basurero. Hindi alam ni Joey na ang checking nagkakahalaga ng 10 milyong piso ay nasa loob ng bulsa ng lumang polo ng kanyang ama. Dahil sa pag-aakalang naghihirap ng matanda at naging pabigat lamang ito, tuluyang nawala ang respeto ni Joey. Walang puwang sa kanyang marangyang buhay ang isang amang mukhang pulubi na. Sumama ka sa akin sa itaas. Huwag kang gagawa ng ingay. Nakakaya sa mga kapitbahay ko. Pumasok sila sa loob ng elevator habang si Joey ay pilit na lumalayo sa pwesto ng kanyang ama. Tila diring-diri sa amoy ng probinsya. Pagdating sa loob ng unit, mas lalong humanga si Tatay Emmanuel sa karangyaan ng buhay ng anak. Ngunit kasabay nito ang pagkadurog ng kanyang puso sa malamig na pagtrato sa kanya. Naupo si Tatay Emmanuel sa sahig dahil ayaw niyang marumihan ang mamahaling sofa ng anak. Inilabas niya ang dalang sako na naglalaman ng mga paboritong kakanin ni Joey noong bata pa ito. Anak, gumawa ako ng suman para sa iyo. Alam kong paborito mo ito nung maliit ka pa. Hindi ko kailangan yan. Mayaman ako ngayon tatay. Hindi na ako kumakain ng pagkaing mahirap. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kaya ka ba nandito dahil wala ka nang makain sa probinsya? At balak mong makitira sa akin? Joey, pakinggan mo muna ako. Ang perang dala ko. Wala kang perang dala. Kung may pera ka, hindi ganyan ang itsura mo. Ayoko ng pabigat sa buhay ko. Nagtatrabaho ko na maayos para magkaroon ng ganitong katayuan. Tapos sisirain mo lang dahil sa karangyaan mo sa pagiging mahirap. Umalis ka rito. Dito na nagbago ang ihip ng tadhana. Ang akala ni Tatay Emmanuel na simpleng pagsubok sa pagmamahal ng anak ay naging isang bangungot. Hindi lang simpleng pagtataboy ang ginawa ni Joey. Sa tindi ng galit nito dahil sa takot na malaman ng kanyang mga mayamang kaibigan na mayroon siyang amang magsasaka. Hinila niya si Tatay Emmanuel patungo sa pintuan. Joey, huwag! Anak, nasasaktan ako! Ang braso ko! Huwag mo na akong tatawaging anak. Ampun mo lang ako. At tapos na ang utang na loob ko sa iyo. Umalis ka na rito. At huwag na huwag ka nang babalik. Sa tindi ng puwersa ni Joey, tuluyang natumba si Tatay Emmanuel sa sementadong sahig ng hallway. Kinaladkad siya ni Joey hanggang sa tapat ng elevator habang ang mga luha ng matanda ay pumapatak. Ang checking nagkakahalaga ng 10 milyong piso ay muntik nang mahulog mula sa kanyang bulsa. Ngunit agad niya itong naipit gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Isinara ni Joey ang pinto ng kanyang unit nang may napakalakas na kalabog. Naiwang nakandusay ang matanda. Sugatan ang siko at durog ang puso. Ngunit sa likod ng mga luha ni Tatay Emmanuel, may isang bagong emosyon ang gumising sa kanyang pagkatao. Hindi na ito lungkot, kundi isang matinding pagpapasya. Dahan-dahang tumayo si Tatay Emmanuel. Inayos niya ang kanyang lumang damit at pinahiran ang dugo sa kanyang siko. Tiningnan niya ang pinto ng unit ni Joey sa huling pagkakataon. Binigyan kita ng pagkakataon, Joey. Pinatunayan mo kung anong klaseng tao ka. Ang perang para sa iyo ay hinding-hindi mo na makikita kahit kailan. Sabi ni Emmanuel sa kanyang sarili. Ngunit hindi alam ni Tatay Emmanuel. Habang pababa siya ng elevator, may isang misteryosong lalaki na nakasuot ang nakamasid sa buong pangyayari mula sa dulo ng hallway. Sino ang lalaking ito? At ano ang gagawin ni Tatay Emmanuel sa 10 milyong piso ngayong nalaman niyang walang kwenta ang kanyang ampon?
Umalis si Tatay Emmanuel sa marangyang kondominium bitbit ang sugat sa kanyang siko at ang mas matinding sugat sa kanyang puso. Naglakad siya sa gilid ng kalsada sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw ng Maynila. Ang 10 milyong pisong manager's check na nakatago sa kanyang bulsa ay tila naging isang napakabigat na bato. Ito ang perang binuo mula sa pawis at dugo ng kanyang mga ninuno. Ang perang inilaan niya para sa kinabukasan ng anak na si Joey. Ang anak na walang awang kinaladkad at nagtagboy sa kanya dahil lamang sa pag-aakalang siya ay isang pulubi. Naupo ang matanda sa isang sementadong waiting shed. Humahagulgol siya habang hawak ang lumang sako na may iilang natitirang suman na nadumihan na rin. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang mamahaling itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ito ang misteryosong lalaki na nakamasid sa kanya kanina sa hallway ng kondominium. Lumapit ito kay Tatay Emmanuel. May hawak na panyo at isang bote ng malamig na tubig. Tatay, ayos lang po ba kayo? Heto po, uminom muna kayo ng tubig. Pasensya na po kung nakialam ako. Pero nakita ko ang ginawa sa inyo ng lalaki doon sa kondo. Salamat iyo. Ayos lang ako. Sanay naman ako sa hirap. Pero ang masaktan ng sarili mong pamilya, mas masakit pa sa kahit anong sugat. Hindi niyo po ako kilala, Tatay. Ako si Gabriel. Ako ang may-ari ng buong condominium building na tinitirhan ng lalaki nagpalayo sa inyo. Actually, nandun ako kanina para inspect ang penthouse. Hindi ko akalain na may ganong klaseng kawalang hiya nang mangyayari sa ari-arian ko. Nagulat si Tatay Emmanuel. Ang lalaking kausap niya ay ang mismong bilyonaryong may-ari ng building kung saan nagre-renta o naguhulog ng bayad si Joey. Sa kabila ng yaman ni Gabriel, napansin ng matanda ang labis na kababaang loob nito. Walang bakas ng pandiri sa mga mata nito habang nakatingin sa gulanit na braso ni Tatay Emmanuel. Ang hindi ko lang maintindihan, Tatay, bakit niyo hinayaang tratuin kayo ng ganoon? Nakita ko po ang isang dokumento na bagyang lumabas sa bulsa niyo nang itulak kayo. Isang manager's check na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Tatay, hindi kayo mahirap. Bakit niyo hinayaang ituring kayong basura? Gusto ko lang namang subukin ang puso ng anak ko, Gabriel. Ampon ko lang si Joey. Pinaghirapan ko ang lupang ibinenta ko sa probinsya para magkaroon siya ng magandang buhay rito sa Maynila. Pero tama ka. Binaliktad ako ng tadhana. Ang akala ko ay pagmamahal ang sasalubong sa akin. Ngunit kasakiman at kahihiyan ang nakuha ko. Tumingin si Gabriel sa tseke. Pagkatapos ay sa matanda. May kung anong plano ang nabuo sa isip ng mayamang negosyante. Isang plano na magbibigay ng hustisya kay Tatay Emmanuel at magtuturo ng isang napakalaking leksyon kay Joey na hinding-hindi nito malilimutan. Tatay Emmanuel, may proposal ako sa inyo. Huwag niyong sayangin ang perang ito sa taong walang utang na loob. Kung papayag po kayo, tutulungan ko kayong baguhin ang takbo ng laro. Hindi pa tapos ang kwento niyo ni Joey. Gagawin nating legal ang lahat. Anong ibig mong sabihin, Gabriel? Tutulungan ko kayong pumasok sa mundo ng totoong negosyo. Gagamitin natin ang 10 milyon mo at idadagdag ko ang kapital ko. Sa loob ng ilang buwan, gagawin kitang isa sa mga pangunahing shareholder ng kumpanya ko. At si Joey, hayaan nating isipin niya na naghihirap ka hanggang sa dumating ang araw na siyang lulod sa harap mo. Samantala, bumalik si Joey sa loob ng kanyang marangyang unit. Mayabang siyang humiga sa kanyang sopa habang kinakausap ang kanyang kasintahan sa telepono. Ang kanyang boses, malalim at puno ng kayabangan. Inalikan ko nga ang swerte, babe. Buti na lang. Pinalayas ko agad ang matandang yun. Isipin mo, pumunta rito na mukhang pulubi. May dalang sako ng suman.
Nakakaya ako nakita ng mga business partners ko. Akala siguro niya kukupkapin ko siya rito para maging pabigat. Pwes, nagkakamali siya. Tapos ng obligasyon ko sa kanya mula nang makatapos ako ng pag-aaral. Sabi ni Joey sa kabilang linya. Kampante siya na wala nang manggugulo sa kanyang tahimik at marangyang buhay. Ngunit ang hindi niya alam, ang kanyang buwan ng upa sa kondominium, ang kanyang mga credit lines at ang kumpanyang pinagtatrabahuan niya ay may direktang koneksyon kay Gabriel. Ang lalaki ngayon ay pumanig na kay Tatay Emmanuel. Lumipas ang 3 buwan. Sa tulong ng koneksyon at talino sa negosyo ni Gabriel, si Tatay Emmanuel ay sumailalim sa isang kabuoang pagbabago. Hindi lang ang kanyang panlabas na itsura ang nagbago, kundi maging ang kanyang pananaw sa buhay. Natutunan niya ang pasikot-sikot sa corporate world at ang 10 milyong piso na kanyang ipinasok bilang share sa real estate na kumpanya ni Gabriel ay lumago pa. Ngunit pinanatili nilang lihim ang pagkakakilanlan ni Tatay Emmanuel. Sa mga papel at dokumento, ginamit niya ang kanyang tunay at opisyal na pangalan na matagal nang hindi naririnig ni Joey, Don Emmanuel San Jose. Isang araw, pumasok si Joey sa opisina ng kanyang boss sa isang kilalang marketing firm. Kabado siya dahil balita na may bago malaking investor na bumili ng mayorya ng shares ng kanilang kumpanya at magkakaroon ng isang biglaang evaluation ng mga empleyado. Kung sino man ang hindi makakapasa ay agad na masisisante. Sana naman hindi maapektuhan ang posisyon ko bilang manager. Malaki pa ang utang ko sa sasakyan at sa kondo. Kung matanggal ako, yari ako. Bumukas ang pinto ng main conference room. Pumasok ang mga bodyguard, kasunod si Gabriel, at sa likod ni Gabriel ay isang matandang lalaki na nakasuot ng napakamahal at pasadyang tuksido. May hawak itong gintong baston, may mamahaling salamin at ang tindig ay puno ng otoridad at yaman. Nang magangat ng tingin si Joey upang batiin ang bagong may-ari ng kumpanya, biglang napatigil ang tibok ng kanyang puso. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang binata. Ang mukhang nasa harap niya, bagamat mas makinis at mukhang mayaman na ngayon, ay ang mukha ng matandang kinaladkad niya sa hallway 3 buwan na ang nakakalipas. Tatay? Ikaw? Paano nga? Tumayo ang lahat ng opisyal ng kumpanya upang magbigay galang, habang si Tatay Emmanuel ay dahan-dahang naupo sa pinakatungki ng lamesa, ang upuan ng chairman. Tiningnan niya si Joey, walang galit, walang puot, kundi isang malamig na titig na nagdulot ng matinding takot sa buong pagkatao ng ampon. Sino ang tinatawag mong tatay, Mr. Cruz? Sa pagkakaalam ko, 3 buwan na ang nakakalipas. Sinabi mo sa akin na tapos na ang utang na loob mo at wala kang amang magsasaka at mahirap. Nagbulungan ang mga tao sa loob ng conference room. Hindi makapaniwala si Joey sa kanyang nakikita at naririnig. Ang matandang inakala niyang pulubi at pulos utang lang ang dala ay ang bilyonaryong ngayon ay may hawak ng kanyang kapalaran. Ngunit ang hindi alam ni Joey, ito pa lamang ang simula ng kanyang pagbagsak. May mas matindi pang twist na inihanda si Tatay Emmanuel at Gabriel para sa kanya. Isang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na pagkatao at sa kondo na tinitirhan niya na tuluyang wawasak sa kanyang marangyang mundo. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong conference room. Ang mga matataas na opisyal ng kumpanya ay nagpapalitan ng nagtatakang tingin. Habang si Joey naman ay nakatayo lang doon. Nanlalamig ang mga kamay, nanginginig ang mga tuhod at tila nawalan ng kulay ang muka. Ang lalaking laging mayabang, ang laging nagmamalaki ng kanyang malalim na boses at marangyang buhay, ngayon ay mukhang basang sisiw sa harap ng kanyang amang si Don Emmanuel. Lumapit si Gabriel sa tabi ni Tatay Emmanuel at naglapag ng isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Tiningnan niya si Joey nang may mapanuring ngiti. Mr. Joey Cruz,
Mukhang nagulat ka yata sa pagdating ng ating bagong majority shareholder at chairman ng kumpanya. May problema ba sa pagitan yung dalawa? Boss Gabriel, tatay, ibig kong sabihin, Don Emmanuel, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya ang nangyari noon. Akala ko po kasi. Akala mo'y ano, Joey? Akala mo ba ay naghihirap na ako? Akala mo ba ay nabaon ako sa utang kaya ako pumunta sa kondominium mo? Kaya mo ba ako kinaladkad palabas ng pinto mo na parang isang maraming hayop? Dahil akala mo ay wala nang mapapala sa akin? Walang nakapagsalita sa mga board members. Lahat sila ay nagulat sa revelasyon na ang respetadong manager na si Joey ay may ganitong kasamang ugali sa kanyang sariling ama. Lalong dumaing ang hiya sa dibdib ni Joey. Tatay, nagkamali po ako. Nadala lang po ako ng stress sa trabaho noon kaya gano'n na nag-reaction ko. Patawarin niyo po ako. Pamilya pa rin naman tayo, di ba? Ampun niyo ako. Pinalaki niyo ako. Pamilya? Naalala mo lang na pamilya tayo kapag nakikita mo ang yaman ko, Joey. Noong pumunta ko sa iyo na suot ang lumang damit at bigpit ang sako ng suman, pinalayas mo ako, di ba? Sinabi mo pa na tapos na ang utang na loob mo sa akin. Ngayong nakaupo ako sa upang ito, bigla mong naalala na pinalaki kita. Humakmang pasulong si Gabriel at binuklat ang folder na nasa mesa. Kinuha niya ang ilang mga dokumento at isa-isang ipinakita ito sa mga opisyal. At pagkatapos ay iniharap kay Joey. Dahil pumasok na si Don Emmanuel bilang pangunahing may-ari ng kumpanyang ito, natural lamang na dumaan sa masusing audit ang lahat ng departamento. At tulaan mo kung ano ang natuklasan namin sa departamento mo, Mr. Cruz. Anong ibig niyong sabihin, Sir Gabriel? Sa loob ng nakaraang 2 taon, may mga peking liquidation reports at reimbursement claims na pumapasok sa accounting mula sa pangalan mo. Ginamit mo ang pondo ng kumpanya para pondohan ang luho mo, ang down payment ng kotse mo, at ang buwan ng hulog sa kondominium na pag-aari ko rin. In short, nagnanakaw ka sa kumpanya upang magmukhang mayaman. Parang gumuho ang mundo ni Joey. Hindi niya akalain na ang lahat ng kanyang ginagawang iligal na diskarte sa kumpanya ay mabubunyag sa mismong araw na ito at sa harapan ng kanyang itinaboy na ama. Ang kanyang karangyaan ay binuo pala sa kasinungalingan at ngayon ay oras na para sa paniningil. Executive Director, ano ang kaukulang parusa sa isang empleyado na napatunayang nagnakaw at nagpeke ng mga dokumento ng kumpanya? Sir, agarang termination o pagkakasisante at pagsasampa ng kaukulang kasong kriminal tulad ng estapa at falsification of documents. Maaari po siyang makulong ng ilang taon. Tatay, wag naman po. Maawa kayo sa akin. Kung makukulong ako, masisira ang buhay ko. Wala nang tatanggap sa akin sa ibang kumpanya. Patawarin niyo ako. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Tiningnan ni Tatay Emmanuel ang kanyang ampon na nakaluhod sa sahig. Naalala niya nung sanggol pa lamang ito na iniwan sa tapat ng kanyang bahay. Kung paano niya ito pinagpuyatan, binihisan at ibinigay ang lahat ng hilingin nito hanggang sa lumaki. Ang pagmamahal ng isang ama ay nandoon pa rin. Ngunit ang hustisya at ang leksyon na kailangan matutunan ni Joey ay mas matimbang sa ngayon. Joey, noong kinaladkad mo ako sa hallway, nagmakaawa rin ako sa iyo. Sinabi ko sa iyong masakit ang braso ko. Sinabi ko sa iyo makikipag-usap lang ako. Pero pinagsaran mo ako ng pinto. Ngayon, hihilingin mo sa akin ang awa na hindi mo man lang naipakita sa akin nung ako ang nangangailangan. Tatay, pakiusap. Isang pagkakataon pa. Hindi kita ipapakulong, Joey. Dahil sa kabila ng lahat, naging ama mo din ako. Ngunit hindi ibig sabihin niyon ay hahayaan kita sa ginawa mo. Formal kang tinatanggal sa kumpanyang ito simula sa araw na ito. At ang lahat ng perang ninakaw mo,
kailangan maibalik sa loob ng 30 araw. Kung hindi, ang mga abogado ang kakausap sa iyo. Tumayo si Tatay Emmanuel, hawak ang kanyang gintong baston, at dire-diretsong naglakad palabas ng conference room kasunod si Gabriel at ang kanyang mga bodyguard. Naiwan si Joey na nakaandusay sa sahig, tulala at winasak ng sarili niyang kasakiman. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kalbaryo ng ampon. Pag-uwi niya sa kanyang marangyang condominium unit upang mag-impake at mag-isip ng paraan kung paano babayaran ng utang. Isang malaking sorpresa ang naghihintay sa tapat ng kanyang pinto. Ang kanyang mga gamit ay nasa labas na ng hallway, nakalagay sa mga itim na basurahan at mga lumang sako. Eksaktong katulad ng sako na dala ni Tatay Emmanuel noon. At sa tapat ng pinto, nakatayo ang isang sheriff at ang mismong gwardya na humarang sa kanyang ama noon. Sir Joey, ito po ang eviction notice mula sa management. Dahil pag-aari ni Sir Gabriel ang unit na ito at may utang ka pa sa upa, pinapalis ka na po agad ngayon. Sabi ng security guard. Napasigaw sa galit at dusa si Joey. Wala na siyang trabaho, wala nang tirahan at may malaking utang na kailangang bayaran sa loob ng 1 buwan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak sa hallway, may isang misteryosong tawag siyang natanggap mula sa isang hindi kilalang numero. Isang tawag na maglalantad ng pinakamalaking twist sa kwentong ito. Isang sikreto tungkol sa tunay na magulang ni Joey at kung bakit nga ba 10 milyong piso ang halaga ng lupang ibinenta ni Tatay Emmanuel. Nakaupo si Joey sa sahig ng madilim at malibig na hallway ng kondominium. Pinaliligiran ang sarili niya mga gamit na nakasiksik sa mga itim na basurahan. Ang kanyang marangyang mundo ay tuluyan na naglaho sa loob lamang ng 1 araw. Habang nakatitig sa kawalan, biglang nanginig ang kanyang kamay nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi nakarehistrong numero ang tumatawag sa kanya. Sinagot niya ito. Umaasang baka isa sa mga kaibigan niyang mayaman na pwedeng makatulong sa kanya. Ngunit isang malalim, seryoso at matandang boses ng isang babae ang narinig niya sa kabilang linya. Joey! Anak! Kamusta ka? Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo sa kumpanya. Nabalitaan ko rin pinalayas ka na siya. Tinitirhan mo. Sino ba ito? At paano mo nalaman ang mga nangyayari sa buhay ko? Sino ka ba? Ako ang tunay mong ina, Joey. Ang biological mother mo. At ang lalaking kasama ng umampon sa iyo ngayon, si Gabriel, ay ang nakatatanda mong kapatid sa ina. Parang biniyak ang ulo ni Joey sa narinig. Napatingin siya sa kawalan. Hindi maproseso ng kanyang utak ang mga salitang lumalabas sa telepono. Si Gabriel, ang bilyonaryong katuwang ni Tatay Emmanuel na nagpabagsak sa kanya, ay ang sarili niyang kapatid? Hindi. Hindi yan totoo. Sinungaling ka. Ampun ako ni Tatay Emmanuel. Iniwan ako sa tapat ng bahay niya nung sanggol pa ako. Walang nakakalam kung nasaan ang mga magulang ko. Pakinggan mo ako, Joey. Nung bata pa ako, nagkaroon ako ng malaking kasalanan at naghirap ang pamilya natin. Iniwan kita sa tapat ng bahay ni Emmanuel dahil alam kong mabuti siyang tao at taalagaan ka niya. Pagkalipas ng maraming taon, naging matagumpay ang panganay kong anak na si Gabriel. Hinahanap ka namin, Joey. At alam mo ba kung bakit nagkakahalaga ng 10 milyong piso ang lupang ibinenta ni Emmanuel sa probinsya? Bakit? Anong kinalaman ng lupa sa inyo? Dahil ang kumpanya ni Gabriel ang bumili ng lupa ngayon. Sinadya ni Gabriel na bilhin ang lupa ni Emmanuel sa napakataas na halaga para magsilbing pasasalamat sa pagpapalaki sa iyo. Ang 10 milyong piso ngayon ay galing kay Gabriel na inilaan para sa iyo at kay Emmanuel upang maging marangya ang buhay ninyo. Ngunit anong ginawa mo, Joey? Pinalayas mong matanda dahil lang sa pag-aakalang naghihirap na siya.
Dito na tuluyang nadurog ang natitirang pag-asa sa puso ni Joey. Ang 10 milyong piso na hawak ni Tatay Emmanuel ay galing pala sa sarili niyang biological brother bilang regalo sa kanila. Kung naging mabuti lang sana siyang anak, kung hindi lang sana siya nabulag sa karangyaan at hindi niya pinalayas ang matanda, hawak na niya sana ang 10 milyong piso ngayon, kasama ang marangyang buhay na matagal niyang pinapangarap. Ibinaba ng misteryosong babae ang telepono. Iniwan si Joey na sumisigaw at nagwawala sa hallway ng kondominium. Samantala, sa isang marangyang penthouse suite, magkasamang naghahapunan si Tatay Emmanuel at si Gabriel. Nakasuot si Tatay Emmanuel ng isang eleganting silk robe habang masusing tinitingnan ng mga dokumento ng kanyang mga bagong ari-arian. Sa kabila ng lahat, bakas pa rin sa mukha ng matanda ang labis-labis na lungkot. Don Emmanuel, o tatay, kung papayagan niyo po akong tawagin kayong tatay, huwag niyo na pong isipin si Joey. Nagawa na po natin ang nararapat. Nalaman ko rin po na tinawagan na siya ng aking ina para sabihin ng katotohanan. Gabriel, salamat sa lahat ng tulong mo. Hindi ko akalain na ang lahat ng ito ay plano mo pala para sa akin at para subukan si Joey. Masakit para sa isang ama na makitang ganoon kalapit ng anak na pinalaki niya. Pero nagpapasalamat ako dahil binuksan mo ang aking mga mata bago ko pa maibigay sa kanya ang buong 10 milyong piso. Karapat dapat ka sa hustisya, tatay. Ang perang iyon ay para sa iyo. Hindi para sa isang taong ang tingin sa mga magulang ay isang pabigat kapag wala ng pera. Ano po ang susunod niyong plano? Ang 10 milyong piso na nasa bangko, kasama ang mga kinita ko sa kumpanya mo, hindi ko hayaang mauwi sa wala. Gagamitin ko ito para sa isang layunin na masigit pa sa pansariling interes. Pero bago yan, gusto ko makita si Joey sa uling pagkakataon sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kinabukasan, walang matirahan at walang makain si Joey. Ang kanyang mga mamahaling damit ay ibinenta niya sa napakamurang halaga para lang may maipambili ng pagkain. Naglakad-lakad siya sa gilid ng kalsada. Marami, mabaho at gutom na gutom. Eksaktong katulad ng itsura ni Tatay Emmanuel noong araw na kinaladkad niya ito. Isang itim na limousine ang huminto sa tapat niya. Bumaba ang gwardya at binuksan ang pinto. Lumarawan sa mga mata ni Joey ang pag-asa nang makita si Tatay Emmanuel sa loob ng sasakyan. Tatay, patawarin mo ako. Alam ko ng totoo. Kapatid ko si Gabriel. Tatay, pakiusap. Ibalik mo ako sa buhay ko. Hindi ko na kaya ang hirap na ito. Nagmamakaawa po ako sa iyo. Tiningnan ni Tatay Emmanuel ang kanyang ampon mula ulo hanggang paa. May hawak siyang isang lumang sako. Ang sako na naglalaman ng mga suma noon. Inihagis niya ito sa tapat ni Joey. Heto ang huling tulong na ibibigay ko sa iyo, Joey. Sa loob ng sakong yan, may kaunting pagkain at pamasahe pabalik sa probinsya. Kung gusto mo magbago, bumalik ka sa lupang pinanggalingan natin at magsimula ka muli bilang isang magsasaka. Doon mo matututunan ang tunay na halaga ng pawis, dugo, at respeto. Pero tatay, paano ang 10 milyon? Paano ang shares ko sa kumpanya? Wala ba talaga akong makukuha kahit konti? Ngumiti ng malamig si Tatay Emmanuel at isinara ang bintana ng limousine. Habang umaandar ang sasakyan palayo, naiwan si Joey na yakap ang lumang sako sa gitna ng kalsada. Umiiyak at nagsisisi sa kanyang mga nagawa. Ngunit ano nga ba ang huling twist na inihanda ni Tatay Emmanuel para sa 10 milyong piso? At ano ang magiging kapalaran ni Joey sa probinsya? Umandar ang mamahaling sasakyan ni Don Emmanuel palayo. Iniwan si Joey na nakaluhod sa maraming kalsada ng Maynila. Yakap-yakap ang lumang sako
na naglalaman ng kaunting pagkain at pamasahe pabalik sa probinsya. Wala nang luho, wala nang mamahaling sasakyan, at wala nang malalim na boses na puno ng kayabangan. Ang natira na lamang kay Joey ay ang malaking pagsisisi at ang katotohanan na ang sarili niyang kasakiman ang mismong humukay sa kanyang sariling libingan. Sumunod si Joey sa uling habilin ng kanyang ama. Gamit ang pamasahe na nasa loob ng sako, sumakay siya ng bus pabalik sa probinsya ng Mindoro. Pagdating niya sa lumang baryo, sinalubong siya ng tahimik at payak na kapaligiran. Ang lupang dating pag-aari ni Tatay Emmanuel ay sinimulan na ring i-develop ng kumpanya ni Gabriel. Ngunit may isang bahagi roon na natiling buo, ang lumang kubo kung saan siya pinalaki ng matanda. Doon tumira si Joey. Sa loob ng ilang buwan, naranasan niya ang hirap ng tunay na buhay. Nagtrabaho siya bilang isang simpleng manggagawa sa bukid. Ang kanyang mga kamay na dating malinis at may gintong rilo ay nagbantya, naggasgas at naging magaspang dahil sa paghawak ng bolo at pagbubungkal ng lupa. Sa bawat patak ng kanyang pawis sa ilalim ng matinding sikat ng araw, naalala niya si Tatay Emmanuel. Ngayon lamang niya naunawaan kung gaano kabigat ang sakripisyo ng isang magsasaka para lamang mapag-aral at mabigyan ng magandang kinabukasan ang isang anak na tulad niya. Patawad, Tatay. Patawad sa lahat ng kalapastangan ang ginawa ko sa iyo. Ngayon, alam ko na kung gaano kahirap ang buhay na binuo mo para lang sa akin. Pero itinapon ko lang dahil sa pansamantalang yaman ko. Habang nagpapakumbaba si Joey sa probinsya, si Don Emmanuel naman ay abala sa Maynila. Ngunit hindi niya ginamit ang 10 milyong piso para sa sarili niyang luho. Kasama si Gabriel, itinatag ni Tatay Emmanuel ang isang malaking foundation, ang Emmanuel San Jose Foundation para sa mga magsasaka at abandonadong matatanda. Ginamit niya ang buong 10 milyong piso, kasama ang kanyang mga shares sa kumpanya, upang magpatayo ng mga libreng pabahay, magbigay ng scholarship sa mga anak na magsasaka, at magtayo ng isang marangyang home for the aged para sa mga matatandang pinabayaan at pinalayas din ng kanilang mga anak. Ang perang inilaan sana para sa isang sakim na ampon ay naging buhay at pag-asa ngayon para sa libu-libong mga tao. Lumipas ang isang buong taon. Isang araw, nagkaroon ng malaking okasyon sa probinsya ng Mindoro. Ito ang formal na pagbubukas ng isang malaking agricultural school at cooperative na pinondohan ng foundation ni Tatay Emmanuel. Lahat ng tao sa baryo ay dumalo, kabilang si Joey na nakatayo lamang sa pinakauling bahagi ng pila, nakasuot ng simpleng kamiseta at tsinelas, may mapagkumbabang postura na. Bumaba si Tatay Emmanuel mula sa kanyang sasakyan, kasama si Gabriel. Kitang-kita ang sigla at kalusugan ng matanda, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling mapagkumbaba. Sa gitna ng kanyang talumpati sa harap ng entablado, lumingon si Tatay Emmanuel sa dulo ng karamihan at nagtagpo ang mga mata nila ni Joey. Walang galit sa mga mata ng matanda, kundi isang emosyon ng pagtanggap at kapayapaan. Pagkatapos ng programa, habang naglalakad si Tatay Emmanuel patungo sa kanyang sasakyan, dahan-dahang lumapit si Joey, hindi upang humingi ng pera, hindi upang makigulo, kundi upang gumawa ng isang bagay na matagal na niyang dapat ginawa. Lumuhod si Joey sa harap ni Tatay Emmanuel, hinawakan ang lumang tsinelas ng matanda at yumuko ng mababa. Don Emmanuel, Tatay, hindi po ako nandito para humingi ng kahit ano. Nandito po ako para sabihin sa inyo na maayos na po ang buhay ko sa bukid. Natutunan ko na pong magbago. Gusto ko lang pong magpasalamat dahil kung hindi niyo ako pinalayas sa buhay niyo, baka hanggang ngayon ay isa pa rin akong masamang tao. Patawad po at salamat po sa lahat. Tiningnan ni Tatay Emmanuel ang kanyang ampon.
Nakita niya ang mga sugat sa kamay nito. Ang itim ng balat dahil sa bukid at ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito. Dahan-dahang yumuko ang matanda at tinawakan ng balikat ni Joey upang patayuin ito. Tumayo ka, Joey. Ang parusang ibinigay ko sa iyo ay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal ng isang ama na gustong ituwid ang landas ng kanyang anak. Natutuwa ako dahil natutunan mo ang leksyon ng buhay. Tatay, maaari po ba akong bumalik sa buhay ninyo? Kahit bilang katulong o tagapag-alaga nyo lang po. Walang sweldo. Basta mapatunayan ko lang po ang pagmamahal ko sa inyo. Bilang anak. Ngumiti si Tatay Emmanuel. At dito pumasok si Gabriel na may hawak ng isang pirasong dokumento. At tiniabot ni Gabriel kay Joey. Joey, bilang nakatatanda mong kapatid at sa gabay na rin ni Tatay Emmanuel, binantay namin ang bawat kilos mo dito sa probinsya sa loob ng 1 taon. Nakita namin ang pagbabago mo. Ang dokumentong hawak mo ay ang pagtatalaga sa iyo bilang bagong administrator ng Agricultural Cooperative dito sa Mindoro. Hindi mo na kailangan bumalik sa Maynila. Dito ka magsisilbi. Dito mo tutulungan ang mga kapwa mo magsasaka. At dito mo ipadama kay tatay ang tunay mong pagmamahal. Hindi makapaniwala si Joey. Ang tadhana na nagpabagsak sa kanya ay nagbigay muli ng isang pagkakataon. Hindi upang maging isang mayabang na mamamayan sa lungsod, kundi upang maging isang pinunong may puso para sa mga mahihirap. Niyakap na mahigpit ni Joey si Tatay Emmanuel. Isang yakap ng pagpapatawad, pagpapakumbaba at tunay na pagmamahal ng mag-ama na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga ng salapi. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagtuturo sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laman ng ating bank account o sa marangyang kondominium na ating tinitirhan. Ang tunay na yaman ay ang ating malinis na puso, ang ating respeto sa mga magulang na nagpalaki sa atin, at ang kakayahang magpakumbaba kapag tayo ay nagkakamali. Dahil sa uli, ang perang nakuha sa masamang paraan ay madaling mawawala. Ngunit ang pagmamahal at pagpapala ng magulang ay mananatili magpakailanman. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa 5 bahagi ng kwentong ito rito sa Tamokski TV. Sana ay kapulutan nyo ito ng napakalaking aral. Huwag po nating kalimutang mag-subscribe, i-like ang kwento na ito at i-share na din po. Maraming salamat po. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po, si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.